Hello guys, welcome to my channel. Lalo na sa mga viewers dyan na sumusuporta sa channel ko. Ngayon mayroon na naman akong bagong i-share sa inyo na idea tungkol sa kung paano gamitin ang dalawang sensor natin. Kung nakikita natin ito guys, ito yung dalawang sensor natin. Itong sensor natin ay proximity sensor. Ngayon, i-share ko po sa inyo ito kung paano to ikabit sa forward reverse natin na mayroon siyang interlocking. Bali, it serve as push button ito. Ito yung forward, ito yung reverse. Ang function nito, pag i-swipe mong ganon, mag-on ang forward. Pag i-swipe mo naman, mamamatay. Ito naman, pag i-swipe mo, mag-on ang reverse. Pag i-swipe mo naman, mamamatay. Ito po ang function nito guys. Ngayon ang tanong dyan, bakit kailangan mo ituturo yung mga ganito? Alam mo, para sa mga baguhan, kailangan nyo talagang matuto paano gumamit at magkabit ng sensor. Dahil sa panahon ngayon, nasa bagong teknolohiya na tayo. Sa company ko ngayon, sa meat processing. Sa meat processing kasi ako na-assign eh. Mostly talaga ang ginagamit sensor na. Sensor na ang karamihan. Bihira na lang ang push button na ginagamit. Bihira na lang. Itong sensor natin guys is proximity sensor. Masisense niya ito kahit metal, wood, plastic, water, anything. Masisense ng sensor na ito. Bigay ko rin ang details nito sa video ko. Tapos ito guys, mayroon siyang 3 cables. Mayroon kasi ibang sensor na 2 cables lang. Ito 3 cables. Ito kasi guys ay DC volts. Nakalagay doon sa sa video ko kung ilang range ang kanyang maaabot. Ilalagay ko rin sa video specification nito. Makikita nyo rin sa video ko. Ngayon, ang tanong dyan, applicable ba talaga na gamitin ng sensor? Yes, sa panahon ngayon applicable talaga kasi nasa bagong teknolohiya na tayo. Ngayon guys, ituturo ko ito paano to ikabit na hindi natin kailangan gumamit ng PLC. Kasi sa PLC kasi mostly ito kinakabit. Pero ito ituturo ko sa inyo, including na rin ang diagram kung paano ito ikabit na hindi natin kailangan gamitin ng PLC. Kasi ang PLC kasi expensive kung bibilhin. Yun ang ituturo ko po sa inyo na idea kung paano ito ikabit. Mayroon na rin kasi akong isang video na ang previous video ko na isang sensor ang ginamit natin. Sana guys, tangkilikin nyo po na manunood sa aking channel kasi ang channel ko is informative video. Lahat ng matutunan nyo sa akin pwede nyo magamit sa future ninyo. Ang layon ko lang talaga ay makatulong lalo na sa mga baguhan at magbibigay din ng konting idea, konting kaalaman sa mga veterano. Kasi yung mga veterano, hindi na kailangan ng video na to, alam na nila to eh. Pero kung magbibigay ng konting idea, konting kaalaman, kasi sa mundo ng electrical kasi very broad, malawak. Hindi lahat maaarok mo, hindi lahat malalaman mo. Kaya nga yung kung ano man yung konting nalalaman ko based sa experience ko at pati na rin sa trabaho, sa schools, kino-combine ko yan tapos binibigay ko ng libre sa mga baguhan. Kung tutuusin, hindi naman tayo tatagal sa mundo eh. Mamamatay man din lang tayo. Mas mabuti na yun, nakabahagi ka ng kaalaman sa iba. Kasi yung mga kasama ko kasi dito, based na rin sa experience ko, pagdating sa kaalaman, sa electrical, minsan dinadamot nila eh. Dinadamot nila yung kaalaman. Hindi naman lahat, pero mayroon talagang ganun. Kasi ang reason nila, kasi yan, pinag-aralan ko yan, I spend for a couple of years na lang matuto ko yan. Tapos easy to get na lang ba sa inyo? Ganun ang karamihan na prinsipyo sa iba eh. Pero sa akin, ibahin natin. Ang sa akin, ituturo ko talaga. Dahil ang sa akin lang naman, ang layon ko, gaya ng sinasabi ko, makatulong. Pati hangad ko rin na balang araw, yung nanonood ng ng channel ko, balang araw maisip nila na ang lahat ng ginagawa ko para na rin sa kabutihan nila na magagamit nila sa future nila kung sila'y mahal sa company. Sa mga naghahangad na maging electrical technician, sa naghahangad na matuto paano magiging electrician,
Ayan po, manunood po kayo sa video ko, mayroon kayong matutunan doon about sa motor, about sa lightings. Yun po ang purpose doon kung bakit ginawa ko ang vlog na ito. Ang layon ko makatulong. Yun lang po guys. Pero bago natin sisimulan ang pagkabit nito, panoorin muna natin ang kunting clips lang ng video ko about sa function nito. Ito na guys, panoorin nyo. Para po sa mga baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe, paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Ngayon, start na tayo ngayon mag-wiring. Salamat nga pala sa lahat. Hello guys, welcome to my channel. Ngayon, mayroon na naman akong bagong isi-share sa inyo kung paano mag-wiring o magkabit sa tinatawag na automatic forward reverse using sensor. So ito yung sa sensor 1 natin, ito na yon. Ito ang sensor 2 natin, ito na siya. Ito naman yung relay 1 sa 24 volts, itong isa. Relay 2, ito namang isa. Ngayon, pupunta naman tayo sa 220 volts. So, 20 volts natin, ito yung relay 3 natin, relay 4, relay 5, relay 6, relay 5, relay 6. Ito yung relay 4 natin. Bali, ito naman yung forward natin, ito naman yung reverse natin na contactor, kung makikita natin sa drawing. Bali, ang function nito guys, mayroon din siyang interlocking sa reverse at saka sa forward. Bali, hindi sila magkasabay na mag-function. So, ngayon guys, kung nakikita natin dito, mayroon tayong mga existing cable. Paraan na rin ito para mabilis tayo sa wiring. Bago pala ang lahat, i-introduce ko muna sa inyo ang sensor, ang function nito. Ang sensor natin guys is proximity sensor. Lahat na si sense niya, no? Ang contacts niya is 300 mA. Ibig sabihin, 0.3 ampere lang ang kaya niya sa contacts niya, no? 6 to 36 volt DC. Ito siya ay NPN sensor, normally open. Ang range ng kanyang sensor hanggang 10 cm ang naaabot niya. No? Ang model ng sensor natin, E3F DS10 C4. Kung makikita nyo dito sa 24 guys, 24 volts DC, nilagay ko na yung connection. So, bali ang brown, papunta sa A1 natin sa relay. Tapos, ang black naman, papunta sa A2 natin sa relay. Tapos, yung blue naman, yun ay 0 volts. Ikabit natin yan sa negative. Kung nakikita nyo dyan is 12 volts siya. Pero dito sa akin is 24 volts. Wala namang problema guys. Ang kaya niyang i-carry ang volts hanggang 6 to 36 volt DC. So, kung gagamit ka ng 24 volts DC, walang problema, hindi naman masusunog ang sensor natin. Tapos, dito sa taas, sa power circuit niya, ito yung sa power circuit natin, no? Assuming na ito yung motor natin. Bali, line 1, line 2, line 3, ito yung sa forward, ito yung sa reverse. Kung makikita nyo dito, guys, mayroon na rin akong connection. Bali, ito siya. Ito na yun siya, oh. Kung nakikita natin dito, naka-looping siya ng ganun sa contacts natin. Tapos ito naman siya, dito naman sa kabila. Kung nakikita natin itong kable na ito, nilagyan ko na itong kable na ito. Tatlo, bali ito yung sa baba. Ito yung sa overload natin, symbols ng overload. Tapos ito yung 3-phase motor natin. Assuming na ito yung motor natin kasi demonstration lang naman ito. Bali, ito yung diagrams niya guys sa power connection natin. Ito siya guys, na-connect ko na rin, no? Assuming to siya na mayroon isang power dito, line 1, line 2, line 3. Ito na yun, line 1, line 2, line 3. Naka-connect siya dito. Assuming naka-connect to sa breaker natin. Kasi wala naman tayong breaker, pati wala din tayong 3-phase na supply. Kaya, demonstration na lang muna. Assuming na nakakabit to sa circuit breaker natin. So ngayon, umpisa na tayo sa wiring ng control. Bali sa 24 volts kasi guys, tapos na tayo. Ngayon, start tayo ngayon sa control. Ang unang wawiringan natin, ang line 1 natin.
line 1 natin papunta sa relay. So bali naglagay na rin ako guys. Ito na siya. Ito na yung relay 1 natin. Lusot siya dito sa kabila ngayon. So lagay natin dito. Papunta to ngayon sa reverse natin. Contactor reverse natin. Normally, close. Lusot naman siya sa kabila. And papunta to ngayon sa relay 3 natin. Ito nakalagay relay 3. Papunta naman sa forward natin. Bali naka-looping siya guys eh. Galing dito, papunta dito, maglagay naman tayo sa forward. Maglagay tayo dito sa normally close. Bali lusot siya dito sa kabila guys, no? Bali lagay tayo dito sa normally close. Papunta naman to sa R3 natin, normally open. Tapos maglagay tayo ng isang cable papunta dito sa R4 natin, normally close. Papunta naman to sa R4 natin. Ito yung R4 natin, normally close. Lusot siya dito sa kabila, papunta sa R3 natin. Ilagay natin to sa R3 natin, A1. Ito kasi yung A1, ito yung A2. Ngayon, dito naman tayo ngayon. Tapos na tayo dito sa R3. Dito naman tayo. Maglagay tayo ngayon sa forward natin sa normally close. Ito yung R4 natin guys. Normally open. Papunta naman siya ngayon sa forward natin, normally open. So maglagay tayo dito ng isa pa. Papunta to ngayon sa forward natin. Ito yung forward natin, normally open. Ngayon lusot naman siya sa kabila guys. Pita natin. Papunta naman to sa normally open natin sa forward. Ngayon, lusot naman ito ngayon. Kasi ito yung sa R4 natin, sa kabila, dito. Lusot naman to sa R3 natin. Normally close. Lusot naman siya sa kabila, papunta ngayon sa R4 natin. R3 normally close. Papunta sa R4 natin sa A1 para sa interlocking niya. Ngayon dito naman tayo. So maglagay tayo ngayon ng power papunta dito. Papunta dito sa R1. So maglagay tayo dito. Punta ngayon sa R3 natin. Normally open. Papunta naman ito siya ngayon sa forward natin. Normally open. Lagay tayo dito ng isa. Tapos papunta to ngayon sa forward natin. Normally open. Dito natin ilagay. Lusot naman siya sa kabila. Papunta naman to ngayon sa forward natin. Normally open. Tapos maglagay naman tayo ng isa pang kable. Papunta to ngayon sa R4 natin. Bali naglagay tayo ng isang kable dito papunta sa R4 natin. R4 natin normally close pala. Ito yung R4 natin, lagay natin dito. Tapos lusot siya sa kabila, papunta sa forward natin. R4 natin, normally close, papunta sa forward natin A1.
So tapos na tayo guys dito. Dito naman tayo sa kabila ngayon. Maglagay naman tayo dito sa R2. R2 natin papunta sa forward. Mayroon na kasi tayo dito nakalagay. So maglagay na rin tayo dito sa kabila. Papunta sa forward natin normally close. Papunta naman to ngayon sa papunta to sa forward. Normally close. Para ito sa interlocking natin guys. Lusot ito sa kabila. Papunta ngayon sa R5 natin. Ito yung R5 natin. Ito yung R5 natin. Normally open. Tapos maglagay pa tayo ng isa pang kable guys. Papunta naman sa reverse natin. Normally close. Papunta to ngayon R5 natin, naglagay na tayo ng isang kable. Papunta to ngayon sa reverse natin normally close. Ito yung reverse natin, lagay natin dito. Ngayon lusot naman siya sa kabila, no, sa R5 natin at saka sa reverse normally close. Bali, maglagay pala pa tayo ng isa pang kable dito papunta sa R6 natin. Papunta to ngayon sa R6 natin. R6 natin, normally close. Lusot siya dito sa kabila, papunta naman sa lusot siya sa kabila, papunta sa R5 natin. R5 natin A1. So bali tapos na tayo dito guys, dito na naman tayo. Pagkatapos nito guys, lusot naman sa dito sa kabila, no, normally open. Bali dalawang kable ilagay natin. Papunta naman to sa reverse natin, normally open. Tapos maglagay tayo ng isa pa. Tapos ngayon ito, papunta to sa R6 natin, normally close. Lusot naman sa doon sa kabila, papunta sa reverse natin. Papunta to ngayon sa reverse natin, A1. So bali tapos na tayo guys, i-arrange na lang natin yung kable. Actually guys, wala akong video nito. Ang pamagat niya is forward reverse, is start push button only using on and off. Tapos ito siya ang ginamit kong push button na start push button normally open. Ito din start push button normally open. Ngayon kasi ang ginamit natin dito is sensor. Pero yung sa previous na video ko, yung pamagat na yon, ito ginawa kong push button natin na start. Bali ito yung forward reverse natin sa previous na video ko. Ito yun siya. Ito ginawa kong start push button. Ito naman ginawa kong start push button. Normally open. Yun na po guys. Ngayon, i-testing na natin ngayon. Lagyan natin ng power. Try natin ngayon ang sensor. Ayan, nag-forward siya. Ngayon, patayin naman natin. Ayan, namatay siya. I-try naman natin ang reverse. Ayan, nag-reverse siya. Try naman natin patayin. Ayan, namamatay siya. Ngayon, try naman natin ang forward. Ayan, tapos i-press natin ang reverse. Ayan, hindi siya gumana ang reverse natin. Maliban na kung patayin natin. Saka ito gagana. Ngayon pag gumana naman ito, guys, hindi naman to gagana ang forward natin. Ayan, oh.
Nasisense ng sensor niya kaso hindi siya gagana. Dahil may interlocking, maliban na lang kung patay natin. Ayan. I-try natin ang lapis. Madidetect ito eh. Ito. Ayan. Kahit ano kasi masisense niya eh. Tapos ngayon, patay natin. Yan. Tapos, try naman natin dito. Ayan. I-off naman natin. Yan. Ngayon, i-try natin tanggalin. Tanggalin natin to. Ito ang forward natin. Ito yung reverse. I-try natin ngayon. Try natin sa kamay. I-ano muna natin itong isa. Try natin. Ayan. Gumana siya. I-off natin. Off. Nag-o-off siya. Nag-o-off siya. Ito naman sa kabila. Ayan. Gumana siya. Try naman natin. Ayan. Nag-o-off siya. So, bali ganun ang function ito guys. Kahit na pag i-ano mo naman dito, naggagana siya. Pag ito naman ang pipindutin mo, hindi siya gagana ang forward natin. Kahit masisense ng sensor, hindi siya gagana dahil kung makikita natin dito, mayroong ilaw. Yan, hindi siya gagana kasi mayroon siyang interlocking. Ngayon, maliban na lang kung patay natin, saka ito gagana naman. Yan. Try natin ibalik. I-try natin guys na walang gloves. Ayan, wala akong gloves guys. Try natin. So yun lang guys, maraming salamat. Sa mga baguhan pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo. Paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat guys. Hanggang sa